Mga ka-TH, isang magandang araw uli sa inyo. Dumating na yung in-order kong liquid metal na mercury para gawin nating power load sa ating mga bouncing detector tsaka sa long range locator. Pagamat yung ating ginagamit na pendulum ay nilalagyan natin ng mercury added battery, bukod doon ay nilalagyan pa natin uli yung mercury added battery ng liquid metal mercury para lalong lumakas yung mercury content doon sa power load ng pendulum na ginagawa natin Japanese one. Ito yung order ko sa PH natin, taga Pantukan, Davao de Oro. Ay, hindi siya magpabanggit ng pangalan, pero nag-order ako sa kanya, galing Davao itong mercury. Buksan natin ito. Mabigat siya, nasa 250 milligrams. So unbox natin, tingnan natin kung anong meron dito, kung ito nga ba ay tunay na mercury, kung anong klaseng mercury ba ito. So unbox lang natin, tingnan lang natin kung okay ba siya, kasi first time ko mag-order ng online na mercury liquid metal. Naubos na kasi yung ating mercury na unang ginamit. Ano siya, pagka o-order ka nito, ang ilalagay nila ay mining tool. Medyo may kamahalan ito. Meron silang sinasabing tawag nito minimum ng package order. Hindi ka makaka-order ng mga 1 gramo, 10 gramo na mercury, hindi kailangan ma-reach mo yung maximum order na 200, yung minimum order na 250 grams ng mercury added. Kapag hindi mo yung ma-reach yung minimum order, di ka nila papadalahan. Medyo may kamahalan lang itong mercury. Marami ito sa Davao dahil meron doong tinatawag na mining. Itong mercury ay isa sa mga mining tool. Kaya makaka-order ka nito sa mga ka-TH lang din, sa mga nagma-mining din. Ginagamit kasi itong panghuli ng ginto sa mga mining. Pagka napaning na nila yung bato na may gold content, kung tawagin nyo na ore, ay magiging parang putik na siya. Tapos bubuhusan ng mercury yun para yung mahuli ng mercury yung ginto galing doon sa putik. Tsaka hugasan uli hanggang sa pagkahugas nun, ang matitira na lang doon sa may na yun, putik, ay yung mercury at yung ginto.
tsaka lulutuin ngayon yun. Pag nahuli na ng mercury yung ginto, lulutuin na yan, lalagyan na ng borax para humiwala yung dumi at saka yung mercury. So ito siya, oh. Yan, liquid metal mercury. Napakaliit lang niya, napakakonti ng laman, pero almost 250 milligrams. Yan. So may panglagay na ulit tayo sa mga ano natin, sa mga detector, sa Japanese one at saka sa long range telescopic locator ay nilalagyan ko rin ng ganito. Ito yung mercury added battery. Pagka ito ay nilalagay ko sa long range telescopic locator ay nilalagyan ko rin ng mercury dito. Maski sa Japanese one, nilalagyan ko rin ng mercury uli dito para mag-boost yung maging loaded yung mercury content ng mercury added battery, para mabilis siyang mag-react kapag dinala mo na siya sa field. At itong mercury added battery ay may content ito na hindi ka madidikoy. Tapos doon naman sa handle ng ating Japanese wand ay nilalagyan ko yun ng yung battery carbon powder at saka yung battery powder, tsaka lalagyan ko yan, dinudurugan ko yan ng kaunting uling, kasi yung lahat ng baon ng mga Japanese Imperial Army ay lagi silang may content ng uling, lalo na kapag malapit na doon sa deposit. Isa yun sa mga formula ng tinatawag nating anti-decoy. So meron tayo dito na materials ng Japanese wand. Ito yung para sa handle at ito naman yung para sa pendulum. Ngayon ito ay yung shafting rod na kung tawagin ito ay tiger bronze. Mas maganda ito kaysa dun sa unang ginagawa ko na stainless. Medyo malambot ito, mas malambot ito kaysa sa stainless. Babounce talaga siya ng maganda ang kanyang galaw, mabilis siya mag-react. So ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung paano ba gawin itong Japanese wand na ito na bronze, tawag nito brass, tansong dilaw yung yung materials niya. Purong tansong dilaw, purong brass yung kanyang materials. So ipakita ko sa inyo sana kung gusto nyong magbuo sa sarili ninyong mga bahay at may mabibilihan naman kayo ng mga materials na kagaya ng ganito, ay pwede nyong gawin ito na medyo kung gusto nyong makatipid ng konti sa pagbili ng mga ganitong gadget, ay pwede ninyong gayahin, pwede ninyong kopyahin para kahit paano ay makabawas ng mga gastusin, lalo na kung ikaw ay bibili ng mga bunching detector. Ito nga palang Japanese wand ay non
battery operated. Hindi siya di baterya, wala siyang piyesa na patatakbuhin ng battery para siya ay gumalaw. Gaya ng una kong paliwanag, itong Japanese one ay isa sa mga tinatawag na dowsing equipment, dowsing gadget, para makapaglocate ng mga metal content na kailangan mong hanapin. Kung ano yung gusto mong hanapin ay iyon ang ibabala mo. So kung gusto mong matutunan kung paano ang paggawa, ito ay hindi ko na hinihinang. Ginagamitan ko na lang siya ng mga matitibay na pandikit kagaya ng itong epoxy Durasteel. Pag ito ay dumikit, mas makapit pa yan kasi yan ay nilalagay sa radiator na may pressure, tapos mayroon siyang heat resistance na ilang degrees bang heat resistance nito? 300 degrees 300 degrees yung kanyang heat resistance. At kapag ito ay ginamit mo na, epoxy durability heavy duty, kapag ito ay napatigas mo na at nailagay mo na sa Japanese one, ay wala na rin siyang pinagkaiba sa hininang. Kasi hinang naman ang pwedeng gamitin dito sa mga ganitong tanso dahil ito ay brass. So kailangan bago mo mapadikit ito, kailangan mo lang panghinang. So ihinangin mo. Ngayon yung mga dati sa pagka nabubutas ng radiator mo, kapag gusto mong ipaayos ay dadalhin mo dun sa mga radiator repair, hihinangin nila yun ng tanso uli. Ngayon kapag immediate na parang madali ang solusyon sa mga butas ng radiator, ay ginagamitan nila nitong epoxy Durasteel. Kahit may pressure yan ay hindi yan mababaklas, kaya yan din ang ginagamit kong pandikit dito sa Japanese one na ganito, nang hindi mo na kailangan maghinang. So ang layout ko dito una ay kailangan ko munang lagyan ito ng pangsalo dito sa ilalim, stopper kung sa ibang termino, para mapakapit ko naman itong rod bago ko lalagyan. Kailangan bubuo ka ng mga ganito na formang kasinlaki ng benching ko, pero galing din yan dito. Ayan, pagka nabuo mo na, kisentrohan mo yung butas para siya naman yung magiging takip dito. Yan, ganyan. Tsaka mo naman ilalagay itong rod. So magiging parang ganito ang itsura niya kapag nabuo mo na. Magiging ganito. Yan, magiging ganyan siya. Ito ay walang laman. Yan, so kapag ito ay lalagyan mo na ng ng power load, itong battery bubutasan mo, tsaka mo sasalpak dito. Pero bago mo isalpak dito ay lagyan mo muna nung itong mercury liquid metal. Lagyan mo muna siya, tsaka mo isalpak dito. Tsaka mo lalagyan ito uli sa ilalim ng epoxy steel dito bago mo lalagyan ulit ng ganitong takip na benching ko. So para magiging ganyan yan, itatakip mo ng ganyan. So yun na yung pinaka power load nung sa pendulum. At sa handle naman ay ganoon din, lalagyan mo siya, yung handle lalagyan mo ng
pinagsamang tatlong sangkap ng battery carbon na dinurog, tapos lalagyan mo rin siya ng konting battery na battery, yung powder ng battery, tsaka lalagyan mo ng uling din para yun ang magiging katulong naman doon sa anti detection, para ma-penetrate mo yung mga merong anti-detector. So marami kasing mga metal detector na hindi nakakapag-penetrate sa mga ibinaonang hapon dahil kulang yung kanilang power load para ma-penetrate yung anti-detection. So para ma-penetrate mo yung anti-detection o anti-detector na inilagay ng mga hapon, ay kailangan mong malaman kung ano yung mga content doon bago dumating sa deposito. So ang content bago dumating sa deposito, unang-una mong makikita diyan ay ang uling. Tapos kasunod niyang uling ay yung mga carbon na ikinalat sa paligid doon sa malapit doon sa deposito. At kapag nakita mo na yun, makikita mo na ang espalto. Kaya tayo ay naglalagay ng espalto sa handle. Ang content ng ating power load sa handle ay una, battery carbon powder, battery powder, charcoal na dinurog, yung uling. Tapos ilalak natin ito ng espalto para hindi matapon yung buong content nung power load. Tapos at the same time magiging power load na rin yung espalto na yun para doon naman sa anti-detector. So ito yun, nakita nyo na ganito ang mangyayari kapag ito ay nabuo na. So ito naman yung sa handle, ganoon din, papasok mo lang siya dyan ng ganyan, maglalagay ka ng konting dito, allowance para merong rod naman, kasi magbabala ka sa handle So ganito ang mangyayari diyan sa Japanese one pagka yan ay wala pang laman. Lalagyan mo ng power load dyan. So yung iba pagka nagpapagawa sa akin dito, mga pumupunta, ay isinasabay dito sa baterya yung paglagay ng ginto. Nilalagay dito sa loob yung ginto, tapos nilalagyan ko rin ng mercury. At saka ko siya inilalak ng epoxy bago ko siya ilalagay dito para silyado naman yung tawag nito, itong power load na to, para hindi naman tumakas yung liquid metal mercury na ilalagay natin, para maging solid yung kanyang galaw. At saka kung sakaling man siyang tumakas, ay naka-epoxy naman yan dito at naka-epoxy naman dito sa ilalim. So andun pa rin naman ang mercury sa loob lang nito. So, pagka kasi inipoxy mo na yan dito, inipoxy mo dito, ito ay magiging waterproof na. So hindi na magpe-penetrate yung tubig sa loob dahil silyado naman na yan. Kaya pwede mo siyang ilubog sa tubig, gaya na nakikita ninyo na ginagawa ko noong nakaraang video ko na binaba ko yung 26 feet na lalim ng hukay ng mga ka-TH nating Muslim somewhere in Quezon City. At meron nga pala rin ako dito bagong dating na order ko. Ito naman ay ang compass, naka-box pa rin. So
So ito ay papadala ko rin doon sa mga ka-TH natin na may order ng compass. So ang laman ng compass ng box na yon ay ganito rin na compass. Ito yung gamit ko. Ganito rin ang laman yan. Yan, walang pinagkaiba. Military compass. Mahalagang compass kapag ikaw ay treasure, dahil ang lahat ng mga baon ng Hapon ay naka-alignment yan at nakalagay sa tamang sukat at direction ng compass. So kapag hindi mo matutunan ang paggamit ng compass, ay medyo matatagalan ka sa pag-recover. Pero kung may compass ka at alam mo yung mga alignment ng lugar, lalo na yung mga marker alignment, ay mabilis mong matutukoy kung nasaan yung eksaktong kinalalagyan ng deposito. So yun lang muna tayo mga ka-TH. Shout out pala kay Kenneth Barbante na nagpapa-shoutout sa akin. At saka meron pa yata nagpapa-shoutout sa akin, itong si Jose Eterni Obenya, Proc 5 Candigoy Tugas, Bohol. So kasalukuyan kong ginagawa ang iyong order na Japanese wand. At meron pang isang gustong magpa-shoutout pero ayaw magpabanggit ng pangalan. Kaya shoutout ko na rin siya. Ginagawa ko na yung kanilang mga order. O baka sakali maipadala ko kinabukasan para naman may magamit na kayo dyan sa inyong mga digging site. So ang natin, ang gusto ko ipaalam sa inyo na kapag kayo ay merong site at malapit na kayo dun sa deposit, kailangan nyo rin gumamit ng mga tinatawag na pinpointer o metal detector, na yung talagang nandun ka na sa crucial na. So yung parang nawawala ka na doon, yung hindi mo alam kung nasaan na yung yung deposito. Ang pinpointer na metal detector ay nakaka-detect ng hanggang ang layo ay mga 1 inch to 2 inch kagaya nito. Ito ay mercury liquid metal. Ito yung pinpointer. Ito kaya naka-plastic to dahil dinala ko to doon sa digging site sa may mangga. Inilibog ko doon sa ilalim dahil sabi nakakita na ng makinis na semento o object dun sa ilalim. At binaba ko itong pinpointer. Tiningnan ko kung tutunog nga doon sa diniditikan ng Japanese wand. At sa awa naman ng Diyos ay talagang tumunog naman. So medyo manipis lang ang balot siguro noong na yun, dahil pagtutok ko ay tumunog naman. So ito ay yung tawag nito, mercury liquid metal. So tutunog siya dahil metal yan. Tingnan nyo kung gaano kalayo ang kanyang ganyan, mga 2 inch tutunog yan. Mga 2 inch. Yan, 2 inch. So kapag pag tumpat yung itong pinpointer doon sa object na ang kapal ay mga 2 inch, lalo kung yan ay mga small deposit, mga naka-box yan ng ammunition box, talagang metal yung box nun,
Kaya kapag ginamitan nyo nito mga pinpointer ay tutunog naman ito. Ito ay para lang sureball na hindi kayo naghahanap sa wala kapag nandun na kayo sa crucial na labanan. Kailangan nyo rin gumamit ng mga electronics detector for confirmation. So gaya ng sabi ko, lahat ng mga metal detector na yan ay maganda, lalo pa nga at makakatulong sa ating mga ginagawang treasure hunting adventure para mapabilis natin yung ating mga pagre-recover. So ito yung pinpointer. Yan. Pagka yan ay tinapat mo sa isang bagay na metal, kita nyo yung layo, mga 2 inch tutunog siya. Pag inilayo ko na ng 1 pulgada, wala na. So mga 2 inch lang. Ito yung mga pinpointer to, kaya tawag dito pang malapitan na talaga ito. Ito yung mga pang crucial na. Ayan. So ito ay maganda ring gamit na hindi, pagka nandun ka na sa loob ng tunnel at medyo naliligaw yung paghahanap ng buried object, malaking bagay din ang maitutulong nito kahit papaano. So ingatan nyo lang na huwag siyang mababasa dahil ito ay kahit sabihin nilang waterproof, ito ay na pinapasok ng tubig, kagaya ng unang baba ko doon sa site sa may mangga. Ito ay pinasok ng tubig, matagal ko siyang pinatuyo para gumana ulit. So pagka ito naman ay pinasok, tatanggalin mo lang yung battery, tapos itatayo mo lang siyang ganyan, hayaan mo siyang matuyo lang ng mga ilang araw, tapos tsaka mo uli ilagay yung battery, babalik naman siya uli sa dati na gumagana. So yun lang yung share ko sa inyo about dito sa metal liquid metal mercury liquid metal. At dumating din yung aking order na compass para ito doon sa itong isang ka-TH natin na may order ng compass. At share ko rin sa inyo kung paano ang paggawa ng Japanese wand nang wala kang ginagamit na panghinang. So ito ay guaranteed naman na matibay dahil yung ating ginamit na epoxy dito ay Dura Steel na kapag kayo na tumigas, halos kasing tigas siya ng bakal. Kaya hindi ka mangangamba na ito ay matatanggal. Iba yan. Para na rin siyang winelding, kaya hininang. So yun lang muna yung aking bagong update sa inyo. Ina-update ko lang kayo na dumating na yung ating order na liquid metal na mercury para panglagay diyan sa ating mga Japanese wand at saka sa long range telescopic locator para maging booster dun sa ating mga tinatawag na power load. Okay mga ka-TH, may mga susunod natin video ay siguro makikita nyo ako doon sa somewhere in Rizal province. Meron akong pupuntahan doon na ang sabi, may pumunta dito sa bahay na tulungan ko daw sila na malocate yung lugar kung saan itinago ng mga Hapon yung almost mga 4 na box daw yun, at ang isang box ay 4 na tao ang bumubuhat, at ang pinagbilinan ay mismong yung may-ari ng lupa na nandun na
malapit lang daw doon sa area, pero hindi nila malocate kung nasaan dahil hindi naman masiguro nung nakasaksi, dahil ang pangyayari daw noon nung inilagay doon yung mga barid na kayamanan na yon bago ibinaon, mga Pilipino ang nag-akyat doon sa bundok, pero pagdating doon sa boundary ay hindi na sila pinapasok doon sa may paglalagyan, sa kanilalagyan ngayon. So alam ng mga Pilipino kasi hindi naman sila pinatay. Isa nga doon yung may-ari ng lupa na kasama sa naghakot. Alam nila na merong inilagay doon dahil sila ang bumuhat. Pero hindi nila alam kung saan banda yung locations dahil hindi nila nakita dahil pinaalis na daw sila. So may mga hinala sila na malapit lang sa sapa dahil kung saan yung may tubig doon inilalagay ng mga Japanese Imperial Army yun. O meron daw doon mga lumang balon, may lumang balon daw doon na tinambakan. Baka iyon naman daw yung lumang balon, so pinapahanap doon yung tinatawag na lumang balon. So ang sa akin ay abangan nyo yung susunod kong adventure tungkol doon. Baka sakaling matsambahan natin at malocate natin ang tama, at pangako ko sa inyo ay ibibideo ko ang bawat galaw hanggang sa kung sakaling may ma-recover ay hindi ko itatago sa inyo. Kahit na may ma-recover doon ay hindi ko itatago ang aking video dahil gusto ko ay makakita yung mga ka-TH natin na sumusubaybay sa aking channel. Gusto kong makita nila na may tunay na may nare-recover, hindi para itago lang. Kasi sa iba namang mga hunter, syempre nag-iingat sila kapag kapag tinatawag dito, kapag deposit na, object na, ay hindi na nila yan ibinibideo, hindi na nila ibinablog yan kasi for security reason purposes. Kailangan maging maingat din dahil hindi naman biro yung mga ganyang klaseng usapin, lalo pa medyo nakataya ang buhay mo kapag nakita nila na meron ka nang na-recover. So sa akin naman, para lang sa kapakanan ng ibang treasure hunter na hindi naman nangihina na walang nakukuha, maraming hunter pero walang nagpapakitang nakukuha. Sa akin naman, kung sakali talagang meron akong matsambahan, ay talagang i-full video ko sa inyo ang pag-recover. Pero yung pagbubuhat ay hindi ko na ipapakita kung saan syempre dadalahin. Ang importante, nakita nyo galing sa hukay, galing sa pinaglagyan, ay ma-unbox natin para pampalakas loob, pampagana rin na talagang merong mga nakukuha, hindi lang puro hukay na wala naman nakukuha. So mga ka-TH, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ay nanyayahan kitang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell. At siya nga pala, meron na tayong commercial. Pinalad na tayo na yung ating YouTube channel ay maging monetize. So sana yung mga commercial ay wag niyo masyadong i-skip kasi bari-bari lang naman ang ibinibigay ni YouTube dyan para makaipon naman tayo ng konti galing sa monetize ng YouTube, para kung sakali ay makaano naman tayo, makapagparapol naman tayo ng mga gadget o kahit yung compass lang
makabili tayo ng compass galing dyan sa monetizations sa YouTube, ay makapagparapol ako ng compass na kagaya nito. So hindi ito basta-basta compass. May yung lagayan pa lang niya ay talagang masasabi mong medyo maganda rin talaga ang presyo. So ito ay hindi basta-basta compass. So mga ganitong compass yung bala kong iparapol kapag tuloy-tuloy yung ating monetization sa YouTube. Kasi barya-barya lang naman yan. So sa palagay ko kapag yan ay mag-monetize ng maganda, so ibibili ko ng mga compass para yung mga walang compass ay magkaroon. So magpaparapol tayo ng compass. Kung siguro sa unang sa unang withdraw natin diyan sa YouTube ng ating monetization ay kung makabili tayo ng maski mga 5 compass lang muna, o kung kaya ng 10, di sasampuin natin basta kaya lang nung pera galing dyan sa monetization sa YouTube channel. Kasi kung sakali man na magmo-monetize yan talaga yung YouTube at makukuha ko yung monetization dyan, ay hindi ko naman gagamitin sa pansarili kong gastusin, dahil yan ay kinita dahil sa mga nag-subscribe, dahil sa mga walang sawang nanonood at nakikinig sa aking YouTube channel. So marapat lang na ibalik ko yung halaga ng kinita ko dyan sa monetization ng YouTube channel, para naman makatulong doon sa mga treasure hunter na katulad natin na gustong magkaroon ng compass pero walang alam kung saan binibili yung magandang compass. Maaring maraming may pambili ng compass pero hindi alam kung saan pwedeng mabili yung magandang uri ng compass. Kaya kung sakali talagang mag-monetize yung ating makukuha sa YouTube channel, ay ipaparapol natin ng compass. At kung sakali mang may sosobra, magpaparapol din tayo nitong pinpointer na ito, dahil ito ay kailangan sa loob ng digging spot, sa mga tunnel, sa ilalim ng hinuhukay nyo, na minsan may doon sa mga wall may malalampasan doon na ang kapal lang pala ay mga 2 inches, nandun na pala yung deposit. So magagamit ito pang kapa doon sa mga paligid sa wall, mga nalalampasan. Tapos syempre probably kung may parapol din tayo ng mga gadget natin na Japanese wand at saka long range telescopic locator. Okay, maraming salamat mga ka-TH, at yun lang ang aking pakiusap. Sana ay wag ninyong i-skip ang mga tawag nito, yung advertisement, mga patalastas, para kasi diyan tayo kumukuha ng konting barya para makaipon sa ating monetizations. At yun nga palang mga gustong magpagawa ng Japanese wand at saka ng long range telescopic locator, ay mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo diyan sa ilalim, at para mabasa ko, makapag-reply ako sa inyo. Okay mga ka-TH, ako po uli si Kanji Ken. Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng karamdaman, lalo na itong kumakalat na virus sa paligid, itong COVID-19 na may Delta variant na kasama na. So stay lang tayo, keep safe lang palagi para makarecover tayo ng payapa at maayos.